Magandang araw mga kalapatids! Kamusta po kayo? Kamusta naman po ang mga tinitrain ninyo? For today's video mga kalapatids, may nagtatanong po sa amin na kung okay lang daw po ba na kahit hindi po nasisikatan ng araw ang mga kalapati, pero nasa malaking kulungan naman daw po. Salamat po sa napakagandang tanong na yan, kalapatids Kelly Beringel Andres. Actually mga kalapatids, naging topic na namin ito noon. Alam kong napanood na po ng ibang kalapatids natin ang topic na to. Pero dahil may nagtanong mga kalapatids, okay lang po na i-explain ko po ulit para din po malaman ng iba pang mga kalapatids na hindi pa po nakakapanood ng nakaraan naming video regarding po sa sunlight. Kung ano nga bang epekto sa kalusugan na hindi naaarawan na kalapati at mga naaarawan na kalapati. Ito po ang magandang epekto at pangit na epekto ng araw para sa ating mga kalapati. Lalo na po sa mga breeder na kadalasan naman kasi di ba mga kalapatids, ang mga kalapating hindi lang naman naaarawan sa ating mga alaga ay yung mga breeder at mga stock bird. Lalo na po kapag hindi mo pa napapaamo ang mga breeder. Hindi na rin sila pwedeng pakawalan kaya hindi sila nasisikatan ng araw. Ang mga kalapati po ay maaaring makakuha ng ilang magagandang benepisyo mula po sa araw. Narito po ang ilang mga epekto nito sa ating mga kalapati. Una mga kalapatids, vitamin D. Tulad po ng ibang mga hayop, ang mga kalapati rin po ay kailangan ng tamang antas ng vitamin D. Sa pamamagitan po ng pag-e-expose sa araw, ang kanilang balahibo po ay nagiging sanhi ng pag-convert ng precursors ng vitamin D sa aktibong form po ng vitamin D. Ang vitamin D mga kalapatids ay mahalaga po para sa malusog na buto at sistema ng immune ng mga kalapati. Pangalawa mga kalapatids, mental stimulation. Pagpapaaraw ng mga kalapati sa labas mga kalapatids kung saan sila ay maaaring makakita ng iba't ibang mga bagay, ang mga kalapatids ay likas na mapagmasid at makabuluhang maaaring mapansin nila ang kanilang paligid, tulad po ng iba't ibang mga bagay sa kalikasan at ang iba pang mga hayop. Pangatlo mga kalapatids, exercise. Ang pagpapalipad po ng kalapati sa araw, sa labas po ng kanilang hawla ay maaaring maging isang mahusay na pisikal na aktibidad para po sa kanila. Ito po ay maaaring magdulot ng pagpapalakas ng kanilang mga kalamnan at sistema. Pang-apat mga kalapatids, pagpapalakas ng immune system. Ang exposure sa araw ay maaari magdulot po ng pagtaas sa produksyon ng mga selula na nagpapalakas ng immune system ng mga kalapati. Ang malusog po na immune system ay mahalaga po upang mapanatili ang mga kalapati na malayo po sa mga sakit at infeksyon. Panglima mga kalapatids, reproductive health. Ang exposition po sa araw ay maaaring magdulot ng pagpapabuti sa reproductive health ng mga breeder na kalapati. Ang tamang antas po ng ilaw at init mula sa araw ay maaaring magpahusay po sa kanilang hormonal balance at pagtaas po ng pagkakataon na magkaroon po ng matagumpay na pag-aanak. Pang-anim mga kalapatids, pagpapabuti sa kalidad ng itlog. Ang exposition po sa araw ay maaaring magdulot ng pagpapabuti sa kalidad ng itlog na inilalabas po ng mga breeder na kalapati. Ang tamang antas ng ilaw at vitamin D mga kalapatids mula po sa araw ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa produksyon ng itlog at maaari pong magdulot ng mga itlog na may mas malalakas na balat. Ilang beses dapat napapaarawan ang mga breeder sa loob ng isang linggo. Ang tamang dami po ng exposition sa araw para po sa mga breeder na kalapati ay maaaring magkakaiba-iba po, depende po sa kanilang kondisyon, lokasyon at iba pang mga sali. Gayunpaman mga kalapatids, mainam po na mapaarawan ang mga breeder ng hindi lampas sa 2 hanggang 3 oras bawat araw at hindi po bababa sa 3 o 4 na beses sa isang linggo. Epekto ng hindi napapaarawan ng mga breeder. Una mga kalapatids, kakulangan sa vitamin D. Ito po ay maaaring magkaroon ng kakulangan sa vitamin D. Ang vitamin D mga kalapatids ay mahalaga po dahil maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng paghihina ng buto at pagbaba ng resistensya laban po sa mga sakit. Mga kalapatids, reproductive problem. Ito po ay maaaring makaapekto sa reproductive health ng mga breeder na kalapati.
Ang kakulangan po sa exposition sa araw ay maaari magdulot ng mga issue sa pag-anak tulad ng hindi regular na pagkakaroon ng itlog o hindi malusog na mga inakay. Pangatlo mga kalapatids, kalusugan ng balahibo. Ito po ay maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan ng kanilang balahibo. Ang kakulangan po sa exposition sa araw ay maaaring magdulot ng ilang mga issue tulad ng pagkakaroon ng balahibo na hindi malusog o madaling maputol at maglagas. Paalala mga kalapatids, mahalaga po na bigyan natin ng sapat na exposition sa araw ang mga breeder na kalapati at may sapat na tubig upang maiwasan po ang pagka-dehydrate at tiyakin po hindi rin sila sobrang mapalantad sa matinding sikat ng araw. Ang tamang balanse po ng protection at exposition sa araw ay mahalaga upang mapanatili po ang kanilang magandang kalusugan at produktibidad. So ayan mga kalapatids, sana po ay nasagot ko ng maayos ang katanungan ng ating kalapatids na si Sir Kelly Beringel Andres. Shoutout po sa iyo kalapatids Kelly, at kung sakali naman po na may mali sa aking mga naipaliwanag, pakicorrect na lang po. Maaari naman po kayong mag-comment sa video na to. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay namin dito sa aming page. Sana po ay patuloy kayong sumuporta sa JC Pigeon Puncher. Hanggang dito lang muna mga kalapatids. Maraming salamat. Paalam!